Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa, ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga giliw naming mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunang ang kabanal-banalan. Ngayon ay nasa segment po tayo na ang sagot ng Biblia. Inanyayahan po namin kayo na tangkilikin nyo rin po ang mga iba pa nating mga programa gaya ng mga sumusunod na ito po ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo as o ng Most Holy Church of God in Christ Jesus as produced po, as presented by MHC Media Productions. Ang Blessed Day, The Crime, Likhawit, ang Kabanal-Banalan Teleradyo, Full Life, and of course ito ho, ang Sagot ng Biblia. Mapapanood at mapakikinggan nyo po mga programa ito sa mga sumusunod na social media platforms at maging sa iba't ibang radio stations na active po itong ating pagtatanghal. Mula po sa MHC Media Facebook page at sa The Most Holy Church YouTube channel, Mondays to Fridays po yan, 6 in the morning, and Mondays to Sundays, 7 in the evening naman. Yun yung po nabanggit natin kanina na mga titulo ng ating mga programa. As I mentioned, ito po ay mapapanood sa platform na ito, MHC Media Facebook and YouTube. Samantala sa DWBL 1242, 1242 kHz sa Talapitang AM. Mondays to Fridays naman 7:30 ng umaga. Every Sunday naman 4 p.m. 101.3 radyo natin Ojongan Romblon, Mondays to Fridays 5:30 o 8:30 ng umaga. Tuwing Sabado 5:30 ng gabi o ng hapon. Sundays ay 1:00 naman po ng hapon. DWAI FM sa Ifugao. Tuesdays naman yan, every 1 in the afternoon. Narito po ang ating mga text lines, 0927-1403782, 0927-1403782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Nulit po natin ang ating social media accounts, MHC Media Facebook page, ang Kabanal-Banalan, yan din po mismo yung ating anchor or pilot program. May Facebook account din po yan. And sa YouTube channel, The Most Holy Church. Via Instagram, you may also follow us at Kabanal-Banalan, via TikTok at MHC Media. Ating official website, www.mostholychurch.com, at ating tanggapan o punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa Maynila po, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. We have other chapters in the Philippines, of course, sa Luzon, at sa iba't ibang mga dako ng mga probinsya at maging sa Visayas at sa gawing Mindanao. We are also going international sa Estados Unidos at sa mga ASEAN nations. Mayroon din po tayong presence sa Europe. Mga mahal naming mga tagapakinig, kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel Brother George Quirino. Kasama po natin ang pangunahing host nitong ating palatuntunan, kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Salamat din po sa inyong lahat, mga giliw na taga-subaybay, sa patuloy na pagbibigay ninyo ng pagkakataong mapaglingkuran namin kayo. Sa paraan po na ang inyong mga tanong ay sinasagot sa pamamagitan po ng Biblia. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na sa tuwina ay gumagabay sa atin. Pasimulan po natin. Okay. Paanoorin po natin ang ilang video clips natin ng mga
real persons na nagtatanong po dito sa ating palatuntunan. John Lloyd Gintinta, Masambong Sansit. Ito yung tanong ko po. Pag mamatay po ba yung tao, diretso na po ba siya sa langit? Yeah. Bukulo sa mortality again yung mga tanong, ano po? Nililibing mo na. Yun sa tradition, ililibing or pwede rin ng cremation. Saka ho itatabi yung urn na pinagsisidlan ng alabok. Opo. Siguro ang talagang gusto niyang sabihin napupunta ba sa langit yun pagka namatay ang tao, diretso na nakakarating ba agad doon? Hindi po. At kung paano po ang mga pangyayari pagka siya nadala na sa sementeryo o sa libingan, nasa saan po sa Biblia? Ito ho, tanong nyo rin Kaibigang John Lloyd Gintinta. Sabi sa Job 14:10, ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya? Noon pa. Tanong na yan. Ano po? Classic question po yan. Hindi nga po natin dapat isipin na siya'y mapupunta sa langit na gaya ng paniniwala ng marami. Sa halip po, ang nasusulat sa Biblia, pagka ang tao ay namatay, pakinggan po natin ang sinasabi. Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Yan. Ang mga liwanag na sinasabi. Kaya salungat doon sa paniniwala ng iba na 40 araw yung namatay, na maglalakbay. After ng 40 araw, aakyat na doon sa langit. Parang yung nangyari sa Panginoong Kristo Jesus. Yan po yung, sabihin na natin, naging karoon ng misappreciation sa mga nangyari noon na tila baga ganon applicable sa tao. Ika nga, merong 40 araw na pinapataan na nandito pa siya, kapiling pa natin, yung kanyang kaluluwa. So inaalaw natin ang isang panahon ng pagluluksa bago magbabang luksa na tayo dahil aakyat na raw sa langit. Pero sa Biblia po ay maliwanag ang nakasulat, mauuwi sa alabok dahil doon po nanggaling ang tao. Wala po namang tao na ang kanyang katawan hindi sa alabok nanggaling. Pagka po sa bakal nanggaling o kaya sa plastic, robot na yun, hindi na tao yun, no? Android robot na. No? Opo. Elementong resulta ng teknolohiya. Tayo ho, mga tao, galing sa alabok. Yun yung karaniwang ginagawa din ng mga kaibigan natin Catholics. You are reminded of our mortality. From dust we shall return. Babalik tayo sa pagiging alabok. Di ho ba? Opo. At para matiyak na talagang wala pang tao na nakakaakyat sa langit, tingnan natin ang katotohanan yan na nasusulat sa Biblia. San Juan 3:13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwibagay ang anak ng tao na nasa langit. Yan. Kaya siya umakyat doon, taga roon talaga siya. Nasa langit talaga siya. Kaya nung pumarito siya, pansamantala lang yon. Umakyat siyang muli doon. At wala nang iba pa na umakyat sa langit, kundi siya lang. Ayun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya yung katuruan, kaisipan, na pag namatay, may panahon na aakyat na siya doon sa langit, mga ilang araw lang, hindi po totoo yun. Labag po sa Biblia ang ganong paniniwala at katuruan. Na nakikipagtagpo pa sa doon sa tarangkahan, the gates of heaven, ika nga, nandun, nagmamando ng tarangkahan o ng gate. Si San Pedro, na tinitingnan dun sa aklat. Na may malaking hawak na susi. Na umano, kung wala dun, hindi ka doon. Ika, aakyat, para malalaman mo na kung saan ang destinasyon mo sa pamamagitan daw nun. Wala ko nun sa Biblia, mga kaibigan. Gaya ng sinabi ng kasulatan sa pagpapaliwanag ng ating kapatid na Yushel, wala ho, there's no such thing as ganon. Nakaugalian, pero hindi po yan ayon sa Biblia. Opo. At ang isang tiyak na mangyayari sa lahat ng tao, pagka po namatay,
may tinitiyak at sinasabi ang banal na kasulatan. Yeah. San Juan 5:28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan. Masama at mabuti. May isang takdang panahon na sila po ay mabubuhay. Pagka ikaw ay nakabilang dun sa mga masama, mapupunta ka sa paghatol. Pero pag sa mabuti, mapupunta ka sa... Opo. Sa mabuti o sa buhay. Buhay na walang hanggan. Yun. Kaya, yun ang tiyak na mangyayari. Kaya sigurado po, talagang yung lahat ng nangamatay, hindi pa po umaakyat sa langit. So, everything yun, across the board, lahat. Sabihin na natin, mabuting tao, masamang tao, lahat, walang pupuntahan. Walang pupuntahan agad-agad. May darating ang panahon na tinutukoy ang Biblia na doon, ibabangon muna, merong pagkabuhay na maguli o may resurrection. So, hindi pwedeng umakyat ng bukod ang sino man, basta doon muna lahat sa resurrection day o pagkabuhay na maguli. Opo, kahit yung mga unang lingkod ng Diyos, kahit po si San Pedro, wala po sa langit yun. Yan ay dapat po nating maunawaan. So, salamat po at sana'y matanggap natin, masampalatayan na natin ang katotohanan ito. Pakinggan natin, panoorin si Binibining Naomi Balbon ng Montalban, Rizal. Nakakapasok po ba ang mga masasamang tao sa langit? Ba't kaya yun ang naitanong niya, ano? Merong relasyon doon sa sinundang tanong, ano? Opo. Sangguniin natin ang Biblia. Pero pwede na nating sabihin hindi. Oo alam naman natin, kahit hindi ko basahin sa Biblia, logic dictates na pagka langit ang pag-uusapan, hindi po pwedeng makapasok doon. Ang tao. No entry, ika nga. Basahin natin para Opo. sigurado. Apokalipsis 21:27. Narito. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi iyon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Yan ang nakasulat. Talagang hindi pwedeng pumasok doon ng karumal-dumal tulad ng mga nagsisigawa ng mga masasama sa banal ayon sa banal na kasulatan. Kaya yun ay sigurado. Hindi papasok doon. Kung ganon, saan daw mapupunta, kapatid na Gabriel? Dapat sangguniin natin ang Biblia. Kasi nga, absolute yan. Wala akong excuses. Ang alituntunin ng pagpasok sa langit, hindi po pwedeng may bahid, karumal-dumal, sinungaling, etc. etc. Basahin natin. Basahin po natin sa Lucas 20. Apokalipsis. Basahin po natin. Basahin po natin Apokalipsis 21. Sa baba. 3, 2. Apokalipsis 21:8, unang bahagi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan. Hindi lang po yung mga taong gumagawa ng masama. Kasi iniisip ng iba, yun yung mga pumapatay, yun yung mga sinungaling. Kasama po dyan, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hindi po papasok sa langit. Saan mapupunta? Maliwanag po. Doon sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Pero nais naming sabihin, hindi pa po ngayon yun. May takdang panahon kung kailan po yan mangyayari. Hindi po pagkamatay, doon agad ang punta.
related talaga doon sa unang tanong. sa unang katanungan. Magkaiba po silang pinanggalingan. Ganyan, naglalakip-lakip ang tanong ng ating mga kaibigan. So, klaro po yan, mga kaibigan, si binibining na Naomi Malbon. Bigyan po natin ng isang awitin, courtesy of Sister Shepherd, si kapatid na Evangeline Belisario Beloria from Malolos, Bulacan. Ang kanyang unang awitin, Tugon at Pasalamat. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Sister Evangeline po, Choir of Zion, member po sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maglilingkod po sa inyo through original music sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. Minsan po, naisip nyo ba ano nga ba ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating Panginoon? Baka wala po tayong maisip na maitutumbas sa lahat ng kanyang pagpapalang ating naranasan. Hindi po ba? Alam po natin, di natin masusukat ang taas, lapad, ang lalim at ang lawak ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Lalo na po kung ating aalamin ang mga hirap at sakit ng kanyang naranasan para tubusin ang ating mga kasalanan. Gayon na lamang talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung wala man tayong maitutumba sa lahat ng ito, ano po ang pwede nating gawin? Walang iba kundi ang paglingkuran siya, pasalamatan. Kaya naman po halina at ating ihandog sa Kanya ang ating tugon at pasalamat. Kay rami ng iyong pinagdaanan, kay rami rin ng naranasan, ibinaba maging ang kalagayan. Sala namin iyong pinasal. Isipin ko man, di kayang masukat. Malasakit mo sa lahat ay nahayag. Tinanggap mo kahit kami ang dapat. Sugat, sakit, maging kamatayan ay tinanggap. Alam kong magawa'y di sasapat. Alam kong hindi karapat-dapat. Kung masumpungang ako'y magtatapat, tanggapin nawa ang aking pasasalamat. Isipin ko man, di kayang masukat. Malasakit mo sa lahat ay nahayag. Tinanggap mo kahit kami ang dapat. Sugat, sakit, maging kamatayan ay tinanggap. Alam kong magawa'y di sasapat. Alam kong hindi karapat-dapat. Kung masumpungang ako'y magtatapat, tanggapin nawa ang aking pasasalamat. Sa lahat ng panahon, ako'y
pasasalamat. Tanggapin nawa ang aking pasasalamat. Salamat, sister, sa inyong magandang tinig na ipinaglilingkod sa Diyos at sa pakinabang din naman ng mga nagsisipakinig sa inyo. Ang kasunod po, narito po ang isang video clip. Christina Deshpi. Kung ang mga patay ay wala ng alam at di na muling makakabalik, bakit si Moises at si Elias ay muling nagpakita kay Jesus ayon sa Mateo 17:3? Tingnan natin kung bakit nga na sinabing nagpakita o ipinapaliwanag po yan ng Biblia. Nandun din mismo sa kapitulo na ito ang katugunan 17:3 kasama po ang 9. Narito. Napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. 9. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino man tao ang pangitain hanggang sa ang araw ng tao ay ibangon sa mga patay. Ano ba sabi ko? Ay, sorry. Ulitin ko, ha? At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino man tao ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. Yan. Napakalinaw po naman. Gaya ng ating nadinig, yung pangyayari na sinasabing napakita si Moises, si Elias, saka si Moises at si Elias. Opo, Yun ang sinasabi. Moises at Elias napakita sa kanila. Na nakikipag-usap sa Panginoong Hesus. So, nakita rin yun ng mga kasama ng Panginoon. Maliwanag po. Yun po ay pangyayari na ayon sa versikulo 9 sa isang pangitain. So, hindi talaga katulad ng aktual na pangyayari sa kasalukuyang panahon. Kasi ang intindi ho ng iba niyan, apparently, nagpakita. Hindi naman ho nag-interact Hindi ho nakipag-usap Nakita nila. Yung isang pangitain. Ang kausap dun sa pangitain ay nung dalawa, si Elias at si Moises, kausap ang ating Panginoong Jesus. Hindi po nakipag-usap dun sa nakasaksi. So, dito ho, yung pinagkaiba nito, mga kaibigan, hindi po bumabalik ang patay. So, gaya natin. Ngayon, sa moderno pa nabanggit nyo na rin, kapatid na Yusil. Pagka kayo ba'y nanonood ng pelikula, pinapanood kayong eksena. Ang ibig bang sabihin, nakita natin nun, nakikipag-usap pa sa atin yung mga karakter sa pinapanood natin. Parang ganun mismo. Napanood nyo lang na merong ganong eksena. So, merong dahilan yan, pagpapakita ng tagpo na ito, tawag nga niyan ang marami, Transfiguration of Jesus. Ibig sabihin, nagbago ng anyo ang Panginoong Jesus dyan na ito ay pagpapakita ng kanyang divinity. Sinasabi niya, hindi ako tao. Nakikita niyo ako na nandito ako sa laman. Pero unti-unti, pinahayag niya na kung sino talaga siya sa mga apostol niya. Nasa takdang panahon, si Moises saka si Elias, makikita ng mga tao nakasama niya sa kabilang buhay. Pero yun ay sa pangitain, hindi aktual na pangyayari. So hindi ho nagbalik yung mga kaluluwa nung dalawa. Para sabihin na ito'y kontra doon sa sinasabi ng Ecclesiastes, wala na silang kinalaman sa mga bagay na nangyayari sa silong ng langit. Wala na talagang kinalaman. Sila na nangamatay. Pero ito'y images, isang apparition. Sabihin na natin, pangitain para sa ikatututo ng mga nakakita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Yun ay paglalarawan ng mangyayari
sa darating na panahon. Hindi po sa kasalukuyang panahon. Pero very good po yung tanong nyo. Para ho nakaklaro din yan sa atin. The spirit ng dead ay hindi ho nagbabalik, hindi ho mag-i-interact o makikipag-usap yan. Gaya ng nakita ng mga apostol na hindi sila kinausap, kundi pinakita lang yung future event. Ika nga. Salamat po. Matid na Yusel. Ang kasunod po, narito po muli ang next video clip natin, si Emerita Cruz. Issue pa po ba sa Diyos kung anong kasarian ng tao? Ano po ba ang problema kung bakla o tumboy? Kung yun talaga ang nararamdaman nila. Ang totoo, hindi naman po issue sa Diyos yun dahil ang Diyos po ang lumikha sa tao. Ang may problema po, kung yung tao hindi nakatutugon sa dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa kanila. At tayong mga tao, hindi rin sumasang-ayon o nakatutugon sa nais ng Diyos na maging kaisipan natin sa ating sarili, maging sa pagtugon natin sa kalooban ng Panginoon. Dahil malinaw na malinaw po kung ano ang nilikha ng Diyos. Wala po tayong mababasa sa Biblia na nilikhang tomboy at bakla. Ang nilikha po niya ay tiyak. Basahin natin. Genesis 1:27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos niya, nilalang niya sila na lalaki at babae. Yan. Napakalinaw po Wala pong nilalang na tomboy at bakla. Yang pamagat na yan sa lalaki at babae, hindi po sa Diyos nagmula yan. Yan po sa tao rin ang galing. Sa Biblia po, ang talagang pamagat, tawag sa nilalang ng Diyos na tao, lalaki at babae. Ngayon, ang problema ng tao, kung paano niya tutugunin yung pagkakalalang sa kanya dahil may gusto ang Diyos sa mga tao na kanyang nilalang. Ang nangyayari po, sinusunod ng tao kung ano yung gusto niya. At meron pong pagkakataon na ang ginagawa ng tao labag sa kalooban ng Diyos. Yun ang issue. Yun ang nagiging talagang suliranin. Kung ano po yun, basahin natin sa Biblia. Narito sa Genesis 1:28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supinin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yun ang gusto ng Diyos sa tao. Magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Pero ano nangyayari? Humiwalay ang tao. Hindi lahat, of course. Pero alam natin, marami ang humiwalay sa kalooban ng Diyos na supilin ang ibinigay o ipinagkatiwala sa Kanya na lupain ang magiging pagninig nila bilang mag-asawa sila, lalaki na babae. Ayun yun ang binasbasan kasi sila ron, na lalaki at babae. Maging palaanak, hindi pwede magkaanak. Yung parehas ang kasarian. That's the way God created them. They can procreate, kaya nilang dumami sa pamamagitan nila na lalaki at babae. Hindi yung pagka dumami, magkakaroon na ng ibang kasarian. Hindi yan ang takda ng ating Panginoon. Kaya dahil sa hindi po lahat ay tumugon sa ganitong takda ng Panginoon, ano ang ginagawa ng tao na issue o labag sa kalooban ng Diyos? Maganda yung punto niya, Mna Yusel. Hindi issue ng Diyos. Ang nakalikha ng issue ang tao. At minsan pinapasa pa nila, binibigyan katwiran na ito po kalooban daw ng Diyos. Nilagyan niya ng damdamin ang tao na umibig. Paano kung napipili ng kanyang puso kanyang kapwa kasarian? Hindi po gano'n na sinabi sa Biblia. Ito nangyari tuloy. Roma 1:26 hanggang 27 sa Tagalog. Popular version po natin basahin. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos
sa mahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Kaya hindi nang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila may iwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Yan. Lisya na gawain ang kanilang ginagawa. Ang tinutukoy, sa halip na mahumaling, makipagtalik sa kanilang ka-opposite, hindi sa kapwa kasarian. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun ikay nakahihiya. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Isa sa mga mabuting apostol, lingkod ng ating Panginoong Diyos na talagang nagtuturo kung ano kalooban ng Diyos. Tiniyak niya, yung gayong gawa ay lisya, kasuklam-suklam, kahiya-hiya sa harap ng Diyos. Kaya, yun ang nilakaran ng tao, lumihis sa talagang kalooban ng Panginoong Diyos. Wag po nating ipasa sa Diyos yan. Kasi hindi Diyos ang gumawa niyan. Tao po ang gumagawa niyan. At ang mga gumagawa niyan, pinamagatan din po ng tao na tomboy at bakla. Yun. So, klaro yun sa binanggit ng batid na Yoshel. Ito gawa ng tao. Ang gawa ng Diyos, lalaki is meant for babae, babae is meant for lalaki. So, tanong po niya, paano kung yun ang naramdaman nga nila? Ang kinokondena po ng Biblia dito, yung gawa. Yung gawa to, kung magpo-focus lang tayo dito mismo sa mga talatang ito, ang sinasabi dito, yung gawa ng pagniniig sa kapwa kasarian Hindi po yung, kung ikaw malambot talaga, may mga ganun talaga Sa Biblia, may mababasa tayo na parang accepted na merong ganong kumilos. Na parang malambot. Kahit lalaki siya. Meron naman kahit babae, kung kumilos maton, parang lalaki. Pero walang kaso ko yun, mga kaibigan. Ang may kaso, yung sinabi dito sa mga talatang to, yung relasyong sexual. Sabihin natin, napapaibig tayo. Natutukso kasi tayo doon. Hindi naman iba ang kasalanan nila, yung gawa. Doon sa mga tao na straight, sabihin natin straight na lalaki, hindi gay, hindi bakla, o hindi tomboy. Hindi naman iba yung ipinagkakasalan nila kung sila po'y nakikipagniig sa babaeng hindi nila asawa. Parehas lang din po yun, ng kasalanan ng ginagawa ng isang lalaki na nakikipagniig sa kapwa lalaki. Ang tawag din ng Biblia doon pakikiapid. Yes. Nakikiapid sa kapwa lalaki. Nakikiapid sa kapwa babae. Meron namang may asawa, nakikiapid sa hindi niya asawa. Isang uri lang din po ng pagkakasala yon. Pakikiapid ang tawag. Ngayon, yung mga gumagawa nun, pinamagatan ng marami, tomboy, bakla. Hindi Diyos ang may gawa nun. Yun ay gawa ng tao na pinamagatan ng tao rin. So, hindi diskriminasyon yun. Kasi welcome na welcome po sa iglesia. Hindi tayo parang, ikaw medyo mabigat na salita, binabai ka. Hindi ka pwede dito. Puro malilinis lang tao dito sa iglesia. Hindi po ganun intensyon ng Diyos. Nung pumarito siya, He was looking for sinners. Ang hinahanap niya, mga makasalanan. Kaya hindi kinokondena natin yung gawa. Hindi yung taong nahulog sa tukso. Mine-welcome nga ang tao na magbalik loob, magbago, lumayo sa mga ganyang gawa. At we can tell, meron tayong testimonial evidence sa church, sa iglesia. May ganyan. May mga nabuhay ng ganyan na lalaki, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, and eventually, nagkaroon ng na-reforma, nagkapamilya ng sarili, nagkaanak. Dahil tinanggap niya, sinampalatayanan po niya na hindi tama yung gawa niya dahil dun siya malapit sa tuksong niyaon na sinampalatayanan niya na hindi niya na dapat gawin. Nabuhay siya bilang isang normal at straight na lalaki. Hindi lang po nagkaroon ng pamilya. Meron ding talagang dating, sabi nga, naglaladlad. Pero ngayon maayos na pastor sa iglesia. Hindi po nakahihiya yun. Ang nakahihiya,
masamang gawa na hindi mo iniiwanan. Yan. Pero yung masamang gawa na iniwanan, nakalulugod po sa Diyos yun. Kaya yan po sa katotohanan, issue sa mga tao, hindi po sa Diyos. Tao ang kailangan pong magbulay tungkol sa bagay na yan. Dahil yan labag talaga sa kalooban ng Diyos. Hindi lang po ngayon. Mula pa ng una, basahin natin. Kaya huwag niyo mamasamayin mga kaibigan, no? We are not anti-LGBT. Yung mga kaibigan natin yan. Ako personally, may mga kaibigan ng ganyan kapatid na Yusef. Opo. Marahil kayo din. Hindi natin kinukundin dahil sila po yung mga produktibong mamamayan ng bansang ito. Bakit mo sila kukundinahin? Natutukso lang sila doon. You should convince them to turn from their wicked ways. Yung gawang yun. Hindi natin pwedeng sabihin, although nasa Biblia, maigi paan niya. Yung hayop, may mga ganong salita. Hindi po mabigat natin na salita. Oo, nasa Biblia yun. Pero, tama ho bang sabihan mo, para day ka pa ng hayop, nakakatukoy kung sinong lalaki, sinong babae, di ba? So, basahin po natin. Nasa Genesis 19:5, yung punto ho ng kapatid na Yusiel. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Oh, yeah. Sinabi niya sa mga tao, tuloy natin, wag mga kaibigan, wag. Napakasama ng gagawin niyong yan. Oh, kahit nung unang panahon, di ba? Noon pa talagang yan ang kinahuhumalingan ng tao. At sabi nga ng iba, kahit ang mga yan hindi nanganganak, dumadami yan. Maulanan, nabasa. May mga biro ho yun. Biro lang naman yun. Tayo natatawa ng kaunti, pero magigiliw po kasama yung mga yun. Minsan nga, mas maprinsipyo pa kaysa ibang mga straight na lalaki, straight na babae, dahil sila tumutulong sa kanilang pamilya. Kaysa yung straight nga, pabayaan naman sa pamilya. Di ba? Kaya wag ho tayong magdi-discriminate, wag tayo mamimili, wag natin kukundinahin yung kahinaan nila dahil tayo may sariling kahinaan. Tulungan natin sila, makaahon, tulungan tayo, makaahon sa ating mga kahinaan. At nakatitiyak naman tayo na kahit nahulog sa ganyang pagkakamali, pagkakasala, ang sino man, kaya po nilang lampasan yan. Ang kailangan lang po na sampalatayanan at itanim sa kalooban ay yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Gis 13. Narito, mga kaibigan, sabi ni Pablo sa bahaging ito ng kanyang liham. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. No, yan. Napakalinaw po naman. Yung nararanasan nila, nararanasan din ng iba. Pag ipinahintulot ng Diyos na dumating sa atin yung mga ganyang pagsubok, Diyos din po ang tutulong sa atin. Ang unang-una lang na dapat tanggap natin, yan po ay kasalanan, masama, hindi natin dapat ipagpatuloy. Pero kung yan pangangatwiran na natin, yun ang damdamin ko, hindi ko mapigil, hindi po talaga tayo makapagbabago. Pero kung sumasampalataya tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos, na yan hindi natin dapat gawin, kaya po nating lampasan yan. Marami na pong nakapagbago at ang Diyos po mismo ang tutulong sa atin. So, salamat po. Sana po masampalatayan na natin yan. Next question po. Magandang araw po. Ako po si Dian from Valenzuela City. And ang tanong ko po ay, paano niyo po masasabi na ligtas ang isang tao? Ganda yung tanong. Pagsisiguro. Opo. Gaya po ng pamagat nitong ating programa, ang sasagot po at makapagsasabi ay ang Biblia. Hindi po kami sa aming sarili. At ang sinasabi po ng Biblia kung paano po makatitiyak ang tao na siya'y ligtas na, ito po at babasahin natin. Unang Korintong 15:1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ng Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral
na inyo naman tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsipanampalataya ng walang kabuluhan. Oh, yan. Ang nagsasalita po dyan ay si Apostol Pablo. Ay maliwanag po ang kanyang sinabi sa mga kausap niya. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. O, tiyak na tiyak yun, kapatid na Gabriel, di po ba? Na talagang sinigurado niya, ligtas kayo kung matyagaan niyong iingatan yung mga itinuro ko sa inyo, yung mga ipinangaral ko sa inyo na ebanghelyo. Sino ba yung mga taong yan na nakatitiyak ng kaligtasan? Ingatan lang yung aral na sa kanila itinuro. O, basahin natin sa Biblia. Dito sa Aklat ng mga Gawa 2:47 sa King James Version. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan, pinapupurihan ng Diyos at nakasumpong ng pabor sa lahat ng mga tao. At ang Panginoon anya ay nagdagdag sa iglesia araw-araw niyaong mga inililigtas. O yan, yung mga inililigtas na sinabihan ni Apostol Pablo na tiyak sa kaligtasan, yun po yung mga taong idinagdag ng Diyos sa church. Kaya hindi pwedeng gusto nating makatiyak ng kaligtasan, ayaw natin sa church. O kaya maniwala tayo dun sa mga nagsasabi, hindi na kailangan ang church. Napakaliwanag po naman added to the church. Idinagdag sa iglesia yung mga niligtas ng Panginoong Diyos. Kaya sino po yung mga taong nakatitiyak ng kaligtasan ayon sa Biblia? Yun ang mga tao na idinagdag o inilagay ng Diyos sa church o sa iglesia na kanyang pag-aari. So yan ang garantiya ng Biblia. Yan tanong nyo, paano masasabing ligtas? Guaranteed. Saved. Ang guarantee ng salvation. Yan po ang turo ng Biblia. Pagkadagdag, pagsama. Opo. Sa church. Ang Diyos ang magdadagdag. Paano ka madadagdag? Siyempre, sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo. Opo. Pakinggan natin muli si Sister Shepherd sa kanyang pangalawang awitin, You Changed My Life. Kapayapaan po muli sa aming mga taga-subaybay. Muli po, maraming naiisip natin kailan kaya mababago ang takbo ng buhay natin. Maari kasing nakakaranas tayo ng mga kahirapan o kaya naman mga karamdaman. Naiisip natin kailan kaya ako gagaling. Maaaring tayo ay nasa kalungkutan. Bigat na bigat tayo sa ating mga nararanasan na para bang wala tayong karapatang makaramdam ng kasiyahan o kaginhawahan. Kailan nga ba mababago ang ating buhay? Alam niyo po mga kaibigan, totoong sa ating nagsisimula ang pagbabago pero walang higit sa pagbabagong kayang gawin ng ating Panginoon. Tunay, siya lamang ang may kakayahan baguhin ang lahat ng ating mga kalungkutan, kahirapan, kabigatan ng kalooban na ating nararanasan. Ilapit po natin sa Panginoon ang mga ito dahil siya lamang po ang makakapagbigay sa atin ng true lasting change. Bigyan po natin ng pagkakataon na baguhin tayo ng ating Panginoon upang kung darating sa atin ito, tunay na masabi natin, You changed my life. Change my life. What a wonderful feeling. You keep me in your side. You're always there by my side. You change my life. What a wonderful feeling. You keep me in your side. You're always there by my side.
is 1,000 miles. I can make it, I can make it. Whoa, you are the reason why I'm getting stronger. You are the reason why I'm still fighting. You're holding me tightly, that's why I'm standing firmly. You are the reason why I'm getting stronger. You change my life. Thank you, Sister Shepherd. Ngayon, next video clip. Ako po si Jane Maria Lergacho at ang katanungan ko po ay para po sa mga rape victim na nagkaroon ng bunga. Magiging kasalanan po ba kung gagawa sila ng abortion? Ganda yung tanong. Very controversial nga ako yung mga tanong na yan. It's not only here in the Philippines, kahit sa ibang parte ng mundo. Mga biktima ng karahasan. Yan, napaka bigat na kasalanan yan sa mga kababaihan. Palibasa, ito po ay programa na ang mga tanong ay magmumula ang sagot sa Biblia. Sa Biblia po natin babasahin ang kasagutan. Kasalanan ba yon? Kasi pagka ginawa ng isang babae yung abortion, ang tawag po doon, ang nangyayari po doon sa ini-abort, namamatay. Dahil yun pagpatay doon sa buhay na sa kanyang sinapupunan, basahin po natin sa Biblia kung ano ang sinasabi ukol diyan. Exodo 20 at 13. Huwag kang papatay. Oo. Yun. Ang pagpatay, merong sabi nung nanay, buti pa pinisil ko na lang yung ilong mo. Kasi sa kulit nung nung paglaki. Abortion. Ang terminong yan, ibig sabihin, abortion is the termination of life. Tawag doon. Basta ito bago magkaroon ng ganap na pagsisilang, tineterminate na. Termination means pagpatay. Tineterminate mo yung life nung unborn child. Bawal po yun. Hindi po sinasang-ayunan yun ng Biblia kahit pa meron pong mga bansa na yan ay pinapahintulutan. Sa Biblia po, hindi po pinapayagan yan dahil sakop po yan ng kautusan na huwag kang papatay. Yan po ay sinasabi ng banal na kasulatan. Yung issue dyan din kapatid na usual. Kasi kaya nagdidesisyon din yung iba to abort katulad sa ibang bansa. Unfortunately, yung ginagawa nila kasi nga, it's a violent crime. Hindi ginusto ng babae yun na siya'y magahasa. At yun nga, sa ibang bansa, nag-conduct sila ng emergency abortion, yung fresh pa yung pagre-report ng crime, para hindi na talaga magkaroon ng emotional attachment yung babae dun sa kanyang sinapupunan, tineterminate na abort. We understand that kasi nga napakalaking trauma yan sa babae. At yan, ang dinadahilan nga kasi baka manahin din yan yung kasalanan o kaya yan ay tuloy-tuloy na magiging paalaala ng kasalanan ginawa nung tatay niyan. Tuwing nakikita ko yan, nagagalit ako. Ang tanong, kasalanan ho ba ng bata yun? Inosente siya sa isang bagay na ginawa ng kanyang tatay. Opo. Nananatili. Iyan po ay mga, kumbaga, laro ng kaisipan ng tao. Opo. Ngayon, hindi po dapat na pumayag ang tao na dahil sa gayong takbo ng isip ng tao, pati yung buhay ng bata na nasa kanyang sinapupunan ay madamay.
At yan ay hindi rin po sinasang-ayunan ng Biblia. Basahin natin. Sa Ezekiel 18 at 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama o magdaranas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Yan. Hindi maaari na dahil sa galit tayo dun sa tatay dahil dun pati yung bata hindi na natin papayagan na mabuhay pa sa mundong ito. Yun po'y labag sa kalooban ng Diyos. Hindi po matwid na dahil sa kasalanan ng ama, pati yung anak ay magdusa. So sana alam natin, it's an emotional problem, emotional state po ang ina. Especially talaga yung nakakita tayo ng real life na nangyayaring ganyan Opo. Na inaawat na lang ang sarili. At yun nga ang gustong mangyari. Let God's voice prevail o manatili manaig sa atin. Sana po, kung kami tatanungin, huwag ho tayong mag-resort sa opsyong ito ng abortion. Kung nasasaktan tayo doon, bahagi po yan ng buhay na ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Siya rin po ang tutulong sa atin para yan ay sa halip na manatiling sakit sa ating kalooban, maging biyaya sa ating buhay sa pag-iingat ng kalooban ng Diyos. Masunod ang ibig niya para sa atin. For our final question, ito ho ang ating final video clip. Balikan po natin si Miss Desvi. Masama po ba ang mag-blow a candle tuwing birthday? Saan po ba galing yung practice na yan? So, sa diretsong pangungusap, saan galing ang practice ng blowing of candles sa modern ho ngayon? Yan po ay ancient Greece. Sa ancient Greece. Mababasa po natin sa mga references, lalo na ngayon sa advanced technology sa pamamagitan ng artificial intelligence. Yan ay nagkakalap ng mga impormasyon sa iba't ibang mga references. And it all boils down sa sinasabi nga nila na ito'y galing sa ancient Greek na practice. Sinaunang mga Griego. Na ginagawa po nila to honor the moon god. Moon god po ito, moon goddess. Ng pangalan si Artemis. Yung Artemis, yung larawan na babae po siya na mamamana, may kasamang aso. Hunter ho, ang alam ko hunter ho siya. Mga ngaso po itong Diyos ng mga ancient Greeks. So yun ang pinagmulan. Sa madaling salita, yan kasanayang ginagawa ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Opo. At ang dahilan nga nila, yung nilalagay tinutulos na kandila, yan po'y simbolo ng liwanag ng buwan. Kaya nga moon goddess siya. Liwanag ng buwan pagka numiningning. Then pagka hinipan, pinatay sa pamamagitan ng pag-ihip lang. Opo. Pinapaniwalaan na yung wish, yung terminong gamit ay wish. Yung wish ng mga taong mananamba sa kanya, wini-wish nila na ang kanilang panalangin ay pumailang lang. Pataas ho yung usok, siyempre. Sa langit. Pumailang lang doon sa kinaroroonan ng mga Diyos. O Diyosa ito na si Artemis. So, it's a pagan origin, mga kaibigan. Yun yung sa pangalawang tanong niya. Kung gano'n ang kaisipan ng mga umiihip ng kandila sa kanilang cake na kakainin, yun yung masama. Halimbawa, kapatid na Gabriel, kaya niya hihipan. Hipan na yan! Kasi nagugutom na, gusto nang makain yung cake. Hindi para sa paniniwalang umakyat na sa langit yung usok sa kanilang Diyos. Walang masama, no? Hudyat ng kain na. Baka takam na doon sa cake. Dahil meron taong ganyan. Talagang pag nakakita ng cake, di na mapalagay, di ba? Baka, yan. Ini-imagine na yung lasa. Hindi ang ini-imagine, umakit sa langit yung wish. Yun nga ho. Yun ang precisely puto. Kung hindi naman po yun ang intensyon na kaya kami candle dyan, kandila, para katuwaan. Dahil ito, cake. Kain na tayo. Di ba, iba yung nakita mo na merong nag-blow ng candle. Maliban na ngayon, maingat na yung iba. Alam kasi, nung bata pa ako, nagbo-blow din ako ng candle.
bahala nang magtalsikan yung laman ng bibig mo, ilaway. sa cake. Opo. Ngayon, natututo na yung mga tao. Pagka sinindihan na yung kandila, pag it's time to blow the candle, aalisin mo na yung kandila. Tsaka Tapos ihipang papalayo, tapos babalik. Pwede na kainin. Yun. So, yun ang intention. It's just part of birthday ritual, not for any hindi para strange goddess. makapag-wish. Artemis, wala naman hong ganun eh. Totoo, non-existent naman yung false gods eh. So wala hong, no harm done. Basta ang puso, ang kalooban mo, iniingatan mo. Pero syempre, kung yun pa rin ang gusto mong intensyon, yun yung nakasulat sa Biblia. Yung nakasulat sa Biblia niyan eh. Dito tayo mag-iingat. Basahin natin. 6:14 ng pangalawang Korinto. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maribang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman. Yan. Huwag tayong gagaya sa kanila. Pagka merong kandila sa cake, pinahihipan sa atin, hipan natin. Pero hindi yung bago may hipan, pipikit ka pa, magbubulong-bulong ka, nakikiwis ka. Masama po yun. Kasi hindi po kaugali ang Kristiyano yon. Ang gumagawa po niyan ay mga mananamba ng hindi tunay na Diyos. Ngayon, kung hinihipan mo lang para makain ay cake, ayos lang yun. Kahit ang wish mo ang Diyos na tunay, wini-wishan mo, hindi naman sinabi ng Diyos, yung usok na yun na magdadala ng panalangin. Wala akong ganun eh. A prayer is a prayer. Just close your eyes, clasp your hands, and say a prayer. Wala hong kailangang usok para makarating sa Kanya. Yun ho yung iingatan natin. Yun ang pinapaniwala natin para masiguro merong may linya sa Diyos sa pamamagitan ng usok. Wala hong gano'n. Again, kung katuwa lang, no harm done, mga kaibigan. Hindi naman din po kakulangan kung ang cake nyo ay walang candle. Wala naman diferensya. Yung boring lang sa iba. Ganon. Ngayon, kung may candle, basta huwag sa diwa ng pagano o ng paganismo ang ating kalooban at ang ating kaisipan. Yun ang pakikipamatok na ibinabawal ng Diyos. And with that note, we will conclude this episode. Tayo dadako na sa kasunod na bahagi. At sa pagkakataon pong ito, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kalaki po nito ang panalangin ukol po sa ating mga kapatid at sa inyo po naming mga taga-subaybay sa palatuntunan ito. Tayo po ay manalangin. Aba, manaming hari, Panginoon, ikaw na Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo. Alam namin, ginabayan mo kami sa mga pagkakataong ito upang maunawa ng mga sumubaybay sa amin ng iyong mga banal na kalooban. Salamat sa iyo ng marami. Binabalik namin ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa iyong pangalan. Amen. Ipinamamanik namin, pagpala mo po ito sa kanila. Loobin mo po, maging paraan ito upang maakay sila sa matwid na pananampalataya sa iyo, sa matwid na paglilingkod sa iyo. At kung maaari, makasama namin silang lumuluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alalahanin mo lamang ang aming mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga sitwasyon gaya ng lagi naming inihibik sa iyo. Ingatan mo po sila, ang kanilang lupang katawan, ang kanilang pananampalataya. Maging payapa silang palagi dahil nakadarama ng iyong mga paglingap, ng iyong pag-ibig at sa ganitong paraan lalo silang magtumibay sa mga paglilingkod sa iyo sa anumang pinagdaraanan nila sa buhay, na mga karamdaman at mga suliranin na alam naming ikaw rin ang sa kanila ay tumutulong. Amen. Nananalig kaming pinagpapala mo kaming lahat, pinagpapala mo rin ang tagapangasiwa ng iyong bayan bilang iyong kasangkapan ng aming matandang pangkalahatan, kapatid na Yel. Tutulungan mo siya, iingatan, hindi lamang ang kanyang pangangasiwa, kundi maging ang kanyang lupang katawan upang sa paggabay mo sa kanya, lalo kaming maihatid sa mas mataas na antas ng mga pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito, ang lahat ng iyong mga kinakasangkapan upang sa dako paroon ay matanghal ang iyong kaluwalhatian. Amen. Nananalig kami, nakikinig ka po sa aming paglapit. Pinagpapala mo ang
bawat isa sa amin, ang mga sumusubaybay sa amin. Sa pamamagitan ng iyong pangalang Kristo Jesus, ikaw po na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsubaybay po sa araw nito. Till next episode po, kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia. Panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Lista.